Welcome to the KL Vlog! Hello mga ka-KL! Welcome back to the KL Vlogs! Sa vlog natin ngayon, samahan nyo kami sa isang special na road trip papuntang Batangas. Bago natin marating ang main destination na Monte Maria Pilgrimage Center, dumaan muna kami sa ilang interesting spots gaya ng Fantasy World at ang iconic Taal Basilica. Curious kayo kung anong meron sa mga lugar na to? Mayroon na dagit sa akin doon. Di namin mapababa yung drone. Kaiden! Eto si nanay! Well, just keep on watching. Baka ito na ang next travel spot nyo. Sa ilalim. Ignition on. Ilaw mula sa panel gauge, hindi lang basta perfect. Dito mo malalaman kung ready na ang sasakyan o kung may kailangang ayusin. Kaya mahalaga ring silipin to bago bumiyahe. Dolphy! Wala yung amo mo. Isang maaliwalas na araw sa Batangas. Road trip ulit kasama ang buong pamilya. Wala talagang tatalo sa mga simpleng biyahe na ganito. Tanawin sa gilid ng daan, fresh na hangin, at yung excitement na unti-unting bumubuo habang papalapit ka sa bagong lugar. Minsan nga, parang di mo na kailangan ng itinerary. Basta sama-sama kahit saan pang destinasyon. Pero ngayong araw, may kakaiba kaming matatanaw. Sa lugar na matagal na namin gustong balikan. At ngayon, eto na, ilang minuto na lang. First stopover namin ang Fantasy World sa Lemery, Batangas. Tila ba fairy tale ang datingan? Lalo na kapag tanaw mo na ang kastilyo mula sa labas. Alam nyo bang originally ito dapat ang Disneyland of the Philippines? Pero dahil sa financial issues, hindi ito natapos bilang full theme park. Ngayon, hindi na rin pinapapasok sa loob hanggang sa labas na lang ang viewing. Pero kahit ganun, sulit pa rin ang stopover para sa mga gustong mag-picture at ma-feel na parang nasa ibang mundo. Hi, Spider-Man! Hi, Spider-Man! Hello! Tatay, lakad. Dila-dila na naman. Kaya that's a castle! Look! Look! Fantasy World! Ang huling punta ko pa dito nung bata pa ako. Tingnan niyo yan, di ba? Hindi ko lang kung ilan taon ako dyan. Pero yun yung huling punta namin dito. Yes, sweet. 150 na 100. 100 na oh. Kasi kahit naman kaya kung di nila isinara, marami naman darating. Kaya nga eh. Di ba? Eh kaso sinara nila eh. Kasi yung dialysis kami dati, Kahit hindi naman tapos, yung mga okay lang eh. kasama ng dialysis na nanay, napunta dyan, punta sila dyan. Yung mga- Gala lang, Gala gala. lang, oo, nakakapasok sila. Picture lang po. Picture. Ngayon, wala na. Wala na. Totally sinara na. Baka baka mag-operational uli yung mga tax nila ganun. Oo. Oo, tama. Kasi operational na eh.
Sigurado yun. Kumbaga hindi mako-cope up nung entrance fee Yung sa maintenance babayaran nila. nila sa ano. Kunyari, nag-iba na yung bayaran niyan sa tax ng lupa. Kasi non-operational eh. Tapos Biglang in-operational nila, mag-i-operation. mag-iiba na naman. Ang laki Kasi niyan. parang business eh. Oo, ang laki niyan. Palamig, palamig. Tuwid, tuwid. Uy! Ay, hindi. Nakabili na pala sa Senas Cafe. Dito ko sila kumakain sa eatery. Para malinis yung kanya eh. Di ba nag-breakfast na kayo kanina? After few shots and videos, nagutom na ang tropa. Buti na lang, may karinderya at coffee shop sa tapat. Perfect para sa mga turista na gusto munang magpahinga at kumain bago magpatuloy sa road trip. Hotel, pasalubong and eatery. Oh, stopover sila dito kain. Naka 20 minutes pa tayo. Mula sa Fantasy World, dumiretso na kami papunta sa isa sa mga pinakasikat at makasaysayang simbahan sa Pilipinas. Ang bayan ng Taal ay hindi lang kilala sa balisong at barong, kundi pati na rin sa napakalaking basilika na nasa puso ng bayan. Sa bawat biyahe, gusto naming makadaan sa simbahan para makapagdasal at magpasalamat. At syempre, ma-appreciate rin ang ganda ng arkitektura at kasaysayan. Next stop, Taal Basilica. Kilala rin ito bilang the Minor Basilica of Saint Martin of Tours. At hindi lang basta simbahan ito. Ito ang pinakamalaking simbahang Katoliko sa buong Asia. At matatagpuan lang dito sa bayan ng Taal, Batangas. Itinayo pa noong 1800s at sa pagdaan ng panahon, ilang lindol na rin ang sumubok sa tibay nito. Sa katunayan, heto ang isang lumang larawan mula sa US National Archives. Isang bihirang sulyap sa itsura ng Taal Basilica noong mga panahong iyon. Makikita mong kahit noon pa, kahanga-hanga na talaga ang laki at disenyo nito. Pero mas mapapahanga ka pa ngayon. Kapag nakita mo ito mula sa itaas, makikita mong hugis krus pala ang kabuuan ng simbahan. Ang disenyo nito ay hindi lang basta artistic, may lalim, may simbolismo ng pananampalataya. Sa paligid ng basilika, makikita mo ang lumang bayan ng Taal. Mga bahay na parang huminto sa panahon. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang bigat ng kasaysayan. Sa dami ng simbahan sa Pilipinas, iba pa rin ang dating ng Taal Basilica. Parang bumabalik ka sa nakaraan, habang nararamdaman mo rin ang pananampalataya ng mga taong dumaraan dito. Isa talaga ito sa mga lugar na hindi mo pagsasawa ang balikan para humanga, magdasal, at mas kilalanin pa ang ganda ng kultura nating mga Pilipino. Let's go, knock. Knock on the door. Knock. Knock. Ganon ka, knock. Ano yun? 1, 2, 3. Yay! Ito tayo, knock. Okay. Let's make a wish. Ang ganda. Hindi na rin kami nagtagal sa loob dahil may kasal nang nagaganap. Pero kahit sandali lang, ramdam pa rin ang solemnity ng lugar. Shout out kay Kuya. Hindi ko na natanong ang pangalan niya pero pinakita niya yung channel namin sa YouTube habang nasa daan kami. Salamat po sa suporta. Shout out time! Shout out kay Jerry Ong, Bigolski, Wilbert and Abby, Efren Guyo, Napoleon Gardening TV, Alex Bukayo 1150, Papa Joms Cargoy 9716, Homer Arnado, at June Brando Defensor. Salamat po sa inyong suporta. Tumama. Bakit? Ba't tumama, mahal hinangin? Wala, tinamaan siya ng drone. Nagdugo yung daliri niya.
Napa-unlock ako. Nagdugo. Saan? No. Ouch! Oh, sa Lakas. gilid. Sa gilid pa. Konti lang. Kaya talagang maano yan. Ang lakas ng Ay, talaga oo. Ilang RPM yan. injured ang pilot natin. Alis na tayo? Oo. Okay na. Ayan sila, oh. Wala, injured. Patingin, mahal. Hindi, Baka konti lang malalim. yan. Hindi, wala na nga sakit eh. Tingin. Parang tinapik mo lang. Ako, injured. Makita yung kuko pang. Okay. At heto na, ang highlight ng trip na ito. Papunta na kami sa Monte Maria Pilgrimage Center sa Batangas City. Batangas. Pinadaan yung Langis? liquid. Ano naman yun. I-pipeline nila. Ano naman yung kargado na ipapaba ko ng lakad. Yung mga tank. Unloading. Siguro. Pero most likely siguro puro unloading dito. Bibig yan, yung nasa baka, sa barko. Ang gagaling dito. Hindi, ibababa. Bababa. Kasi puro crudo naman natin. Oo, gawa nito, no? Puro crudo naman natin. Puro import eh. Isasalin sa mga mga bullet. Ito mga tangke. pipes eh, no? May mga pipe. Oo, papunta doon sa mga bilog-bilog na tangke niya. Tapos kakarga doon sa mga bullet tank. Ayun tawag. Oil refinery yata yun. Wow, ang lalaki. Kaya din ball, oh. Kaiden, big ball! Kaiden, big ball! Ako, sayang di nakita ni Kaiden tulo. Mamaya pag-uwi. Ang ganda ng view. Di ba dito ay Ang tumigil? ganda na. Hindi. Kaiden! Ayun, sa kanina. Ay, papakabalayo pa tayo. Layo pa, no? Layo pa. Parang ang lapit na pag ano eh. Mga bata, ito sa akin ulit. 6 kilometers. Nakipata tayo ng bundok. Hindi kasi siya halata ako ano eh. Napaakyat. Parang pangit. Kaya paakyat din. Lapit na. Sa init, inaantok ako. Takot eh. Kung nahulog ka dito, bangin. Ayan na, puro paakit na pala dito. Ayan na, nakikita na yung Welcome Monte Maria. Ayan na. 50 daw. Ayun, pumawasan mo na yun. Pwede po magbaba doon sa mga PW? Pwede naman po. Pwede sa Tapos babalik taas. naman. Tapos Dito po talaga ang ano, Parking. parking. Pwedeng dalhin doon sa... Ano nga ba ang Monte Maria? Ang Monte Maria ay nangangahulugang Mountain of Mary. Matatagpuan ito sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. At nakatayo sa isang napakalawak na lupain na may sukat na mahigit 130 hectares. Ang rebultong nakikita nyo ay ang Mother of all Asia, Tower of Peace, na itinayo bilang tribute kay Mama Mary. Ito ay may taas na 98.15 meters at kinikilalang pinakamataas na estatwa ng Birheng Maria sa buong mundo.
Para sa comparison, ang Statue of Liberty sa US ay may taas na 93 meters, kasama na ang base nito. Ibig sabihin, mas mataas pa ang Mother of all Asia. Bukod sa spiritual purpose nito, ang lugar ay perfect din para mag-reflect, mag-picture o simpleng mag-unwind habang tanaw ang napakagandang view ng dagat. Bumababa na yun, walang ilong eh. Wala. Bumababa na yung salamin ko. Atras ko. Bakit? Para makapark sila dito. Wait lang! Mahal, baka mahulog sa bagin! Ang layo-layo. Nga! Buti pumaba ako. Payong ka, video mo. Pwede nga. Kasi, Kasi nasa harap pa naman siya. oo. Doon, mahal Sige, kaliwa ka doon. Doon. Ay, kanan pala. Mali yung ano-ano ko, no? Lalabas na daw sila, Salamat! Buti mahangin. Hindi natin inakit to dati. Dito lang tayo. Oo, hanggang dito lang tayo. No? Dito nga yung mirror deck. Ayun, no? Payment. Magandang araw po sa mga gusto pong umakyat sa mirror deck. Dito lamang po ang bilihan ng ticket. Regular, Oh, sumalak pa nila senior natin student, paano, PWD, eh. 60 pesos only. Hindi ako ready sa akyatan, May iba pala kayo pupuntahan. May gulay. Hindi ako ready sa gantong akyatan. Tapos yung asawa ko buong pasikay din. Sa mga gusto pong ma-experience Mahina po. Ang taas pa ng lalakarin na ako. Uy, hagdan pahawak. Parang feeling ko mahulog ako. Buti malapad yung tungtungan. Sa mga di po nakakaalam, takot ko sa heights. Ay, mas malapad na. Okay na. Malapad na yung tungtungan. Sa mga mahihina po ang tuhod, huwag niyo na pong akatin to. Hotel siguro to. Mga rooms. Yan, no? Tapos ang view nila, dagat. So soon to rise. Ay, shucks, ang init. Ito nga din. Dito na kami sa taas. Uy, kanina dumaan tayo din, no? Kanina nandyan tayo sa babang yan. Pwede naman mag-draft off dito. Kawawa lang yung driver. Sa mga hirap lumakad, pwede niyong i-draft off dito. Pagpasok mo pa lang sa loob ng building, mapapansin mo na agad may kainan sa loob. Kaya kung inabot man kayo ng gutom habang naglilibot, no worries. May masisilungan at makakainan din dito. Ay, gusto ko to. Tapa with rice and then bangus with rice and hotdog with Sige, kung ganito na gusto. Ito na lang din po. Isang order pa po ako. Yung sa ice cream po, dito ba bayaran? Bibili kang ice cream? Hindi kayo din. 244. Ito na, Time to eat. After kumain, umakyat na rin kami sa taas. As of 2025, ang entrance fee dito ay 150 para sa regular visitors. At 100 naman para sa mga senior citizens, PWDs at mga estudyante. To our guests, iwasan po natin mag-iwan ng kahit na anumang basura sa taas. Meron po tayong tour guide na mag-a-assist sa atin at kung nasa elevator naman po tayo, makiusap po, wala po sana tayong gagalawin ng kahit ano habang nasa loob. Yay! Let's go! Ilan ho? Tabi lang yun ho, ma'am? Dalawa sila. Ano dalawa din? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grabe, taas mo naman. 17 Sa iya. Hanggang 17th floor. Highest.
Nakalawa na lang sa Left side na lang. Nilakad mo. Okay. Mainit. Oh, minute. Walang hangin. Mainit. Nandito na tayo sa pinakatuktok. Ay, di pala ito niya. Yung mukha niya. Swimming. Swimming! Swimming. There, swimming. So, where's the truck? So ito yung kanina, yung sa baba. Nakikita nyo ba ang ating minivan na si Kiki? Picture. Anong gagawin? Ikot tayo dito sa loob. Ay, may nagpipicture. May nagpipicture, sorry. So, ito yung elevator kanina. This one. Pag inikot mo tong likod ng elevator, ito lang naman yung makikita. Yun lang din ang view. Tapos dito sa side na to, more on yung dagat. Bangka na kami. Init. So, dyan tayo kanina dumaan. Doon tayo galing sa babang yon. Umakyat, papunta dyan. Bago ikot ng gano'n, no? Kaya doon. Ito yung hagdan na hindi na pinapagamit. Hindi ko alam kung ginagamit siya before, pero yan yung hagdan. 420 steps siya. So, yun. Dagat lang. Puro dagat. Dito sa side na to. Kita mo rin yung glass walk. Yung glass walk sa baba. Dito ka na ulit. Kung pupunta ka dito, medyo mainit. Magdala kayo ng electric fan. Doon kay Kiki. But jumping. Kahit din, no stamping. Makikita rin sa loob ang isang maliit na imahe ni Mama Mary. Napakaganda ng pagkakagawa nito. Makulay, detalyado at may gumagalaw pang mga talukap. Hindi pala nagre-record yung gumaganyan-ganyan tayo. Hindi ulit, no? Putol tayo. Hindi, lalapit tayo. Oh. Sige, ilagay mo, sagad mo sa taas. Oh. Ayan, ganyan. Yay! Hands up! Look Go, there! go! Show mo. Go. Yay! Habang paakyat si Kiki sa drop-off point, ramdam pa rin ang impact ng lugar. Isa itong paalaala na hindi kailangang magtagal para ma-appreciate ang isang destination. Tapos na ang aming maikling pagbisita sa Monte Maria. Simple lang, pero puno ng ganda at detalye ang bawat sulok. At bago tuloy ang umalis, isang huling sulyap mula sa itaas, Monte Maria, isang tanawing hindi madaling kalimutan.
Mayroon nadagit sa akin doon. Nasaan? Nakikita nyo pa ba? Sa sobrang taas kasi halos tuldok na lang ang makikita sa video. Isa yung uwak, papunta na sa drone. Oo nga, yung dalawa. Nasaan na ba ang drone? Ito, sa harapan. Ilayo mo muna. Layo mo, layo. Hindi namin mapababa yung drone kasi dinadagit ng ibon. Kapag hinahabol ng ibon ng drone, huwag agad ibaba. Mas ligtas kung paakyat at diretsyong palayo sa lugar. Kasi madalas, mula sa taas umaatake ang mga ibon. Kita mo ba, Stel, kung Hindi ko kita. Wala akong kita dito eh. Nasa baron. Nandiyan, sa side mo, Estel. Okay. Hindi ko makikita ko na. Stop muna ulit. Stop muna. Wait lang. Silipin ulit natin. Hinahabol ng ibon yung drone. Stop muna tayo. Matingin ka kung may... Ano yung drone? Okay! Dito! Ano yung drone? Mal! Dito, Mal! Go, go, go! Dito, dito, dali! Habang walang ibon. Dito, banda! Dito, dito! Ayan, may maliit, oh. Ayan, maliit. Oh my gosh! Hinabol ng uwak kanina. Uwak yun, no? Malalaki pa man din ng uwak. ilang ibon yun? 3 o 4? Tatlo yung nakita ko, tas may paparating pa eh. Isa eh. Okay. Grabe, 4 na uwak yung humahabol dyan kanina. Nene. Oh, nanay! Wala si nanay! Yung kambing, baka masagsaan yung... Ayaw umalis doon, pa-curve pa man din yun. Meron kambing, meron kambing. Tarik dito dito sa Ito side. sa'yo. Kamusta naman ang kakakabang experience? Ayan. First time natin ganun ng ibon. Nainitan ako. Hindi tinigilan ng uwak. Alam mo, isa lang. Hindi lang isa. Hindi nung una, isa lang yung nakikita ko kanina. Oo, biglang dumami. Bago ako magpalipad. Tapos pumunta na sa malayo. Biglang dumami nung pababa ka na. Parang Pero nangahabol talaga ang uwak. uwak. Yung dadagit talaga. Hindi ko talaga tinigilan nung isa. Gumaganong gabo, may Nung binabalikan nilayo niya ko na doon, nakita ko pa may dalawang lumalapit. Oo. Ano yan, uwak na yan. Kita pa sa video. Oh, nahabol pa rin yata tayo eh. Malapit na tayo dun sa Matarik ang daan. Overtake, 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 overtake. Pataas kasi talaga to, oh. Eee. Baba muna pa sa hero, lakad hanggang dito. Tarik, Kasi biglang likodin eh. liko, tas Wala siyang biglang, buwelo. oo. Kaya natin tulak. Kaya mo Ang dami pa naman yan. nila. Kaya ni Kiki, 4 kami dito, 4. And a half. 3K lang naman yun. Oo nga pala, may si Topi pa, may aso pa. 3K art 3,000 RPM pa lang. Normal drive na lang. Hindi pa nakalubog yun. I mean yung Hindi, sa normal drive. Hindi, naka 2. Oo, nakatu kanina. Ngayon, nag-normal ka na. Hindi pa. Balik na kami sa biyahe at eto na. Papasok na ulit sa Star Tollway, pauwi na ng Tagaytay. Medyo mahaba pa ang biyahe, pero ganito talaga. Bahagi ng road trip ang mga gantong moments. Relax lang, sabay enjoy ng tanawin habang pauwi. Nag-stop over muna kami sa Santa Rosa. At doon, may nakakatawang nangyari. Kaiden! Eto si nanay! Napagkamala ni Kaiden ng ibang babae bilang ako.
Pareho kasi kami ng kulay ng suot at parehong short hair. Magkakulay ba kami? Short hair pa. Halika, kayo. Halika, yung nanay is here. Nanay, oh. Oh, nanay. Tatay na naman. Diyan na rin nagtatapos ang road trip namin for the day. Puno ng kwento, tawanan at bagong alaala. From the magical vibes of fantasy world to the historical depth of Taal Basilica and the peaceful embrace of Monte Maria. Grabe, sulit na sulit ang araw na to. Kung gusto nyo ring maranasan ang ganitong klaseng trip, save this vlog. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe to the KL Vlogs. Until next time mga ka-KL, sama-sama ulit tayo sa susunod naming adventure.